Magandang araw. Ang ating bagong lesson ngayon ay tungkol sa ang kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyang katuturan ang salitang kabuhayan. Natutukoy ang posibleng kabuhayan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Sa ating paniwalang gawain, basahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang pinakaangkop na sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang isang festival sa Cebu? A. Pahiyas, B. Panagbenga, C. Sinulog, D. Kadayawan. Ikalawa, saan ginaganap ang Panagbenga Festival? A. Baguio City, B. Davao City, C. Quezon City, D. Bacolod City. Ikatlo, ang Ati-Atihan Festival ay selebrasyon bilang parangalkay. A. Santo Niño, B. San Pedro, C. Birhing Maria, D. Rizal. Ikaapat, bakit mahalagang ipanagdiwang ang mga festival? A. Para magbakasyon, B. Para kumita ng pera, C. Para makilala ang kultura at pananampalataya, D. Para lamang sa kasiyahan. Ikalima, paano maipapakita ang pagmamalaki sa festival ng sariling lugar? A. Iwasang makilahok, B. Makiisa sa selebrasyon, C. Umalis ng bayan kapag may bisita, kapag may pesta, D. Manood lang sa TV. Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyan ng katuturan ang salitang kabuhayan. Natutukoy ang posibleng kabuhayan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Mga susing salita. Basahin ang sumusunod na salita at gagamitin ang mga ito sa pangungusap. Kabuhayan. Ang simpleng kahulugan ng kabuhayan ay ang paraan ng paghahanap buhay o pagkita ng pera upang matugunan ang mga pangangailangan sa buhay. Tingnan ang larawan. Ano ang unang bagay na napansin mo sa mga kagamitan sa larawan? Anong uri ng material ang ginagamit sa paggawa ng mga ito? Ano ang batayan mo sa iyong sagot? Ang mga uri ng kagamitan sa larawan ang naating makikita ay mga sandatang may talim. Makikita ang mga kris, kutsilyo at itak na gawa sa bato o metal para sa paghiwa o pagtatanggol sa sarili. Ginagamit din ang iba dyan ay bilang mga hunting tools o pang-aso, ang pana or bow and arrow, at sibat o tinatawag nating spear ay ginagamit sa ating mga ninuno para manghuli ng mailap na hayop sa kagubatan. Ang iba naman ay ginagamit bilang kagamitang pang-agrikultura, ang mga palakol o axe at iba pang kagamitang may mahabang hawakan ay ginagamit sa pagputol ng kahoy o pagbubungkal ng lupa. Ang kahalagahan ng mga kagamitang ito ay nagpapatunay ng ebolusyon ng teknolohiya at talino ng tao noong unang panahon. Una, for survival. Dahil sa mga ito, nakakuha sila ng pagkain at nakapagtayo ng mas matitibay na tirahan. Nagsilbi ding protection. Nagamit ang mga ito bilang depensa laban sa mababangis na hayop at ibang pangkat ng tao.
Sa kultura naman, ang disenyo ng mga sandata tulad ng kris ay madalas sumasalamin sa sining at tradisyon ng isang partikular na rehiyon o tribo. Isaalang-alang natin sa araw na ito ang isang aspekto ng pagka-Pilipino natin, ang kabuhayan. Ang ating kaalaman tungkol sa kabuhayan o ang paraan ng paghahanap buhay o pagkita ng pera upang matugunan ang mga pangangailangan sa buhay ng mga sinaunang tao tulad ng taong Tabon at Homo luzonensis ay patuloy na lumalawak sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik at mga bagong natuklasan. Ang mga hinuha tungkol sa kanilang kabuhayan na tatalakayin ay batay sa mga katibayan na natagpuan sa mga arkeolohikal na lugar. Narito ang posibleng kabuhayan ng dalawang grupo ng sinaunang tao sa Pilipinas. Kabuhayan ng taong Tabon. Dahil sa mga natagpuang labi at kagamitan sa Tabon Cave, makabubuo tayo ng ilang hinuha tungkol sa kanilang kabuhayan. Narito ang pangunahing puntos na mainuha natin mula sa mga ebidensyang arkeolohikal. Ang paggamit ng kasangkapang bato, ang mga natagpuang chert o mga tapyas na bato sa kuweba na nagpapatunay na ang taong Tabon ay bihasa sa paggawa ng mga kagamitang pira-piraso para sa paghiwa at pagkayas. Sa pangangaso at pangangalap, mainuha na ang ating pangunahing kabuhayan. Mahinuha na ang kanilang pangunahing kabuhayan ay ang paghahanap ng pagkain sa paligid o pangangalap at pagpatay ng mga hayop o pangangaso gamit ang kanilang batong kasangkapan. Paggamit ng apoy, may mga natagpuang uling at bakas ng sunog sa loob ng kuweba at nagpapahiwatig na marunong na silang gumamit ng apoy para sa pagluluto at pagpapanatili ng init sa katawan. Paninirahan sa kuweba, ang Tabon Cave mismo ay nagsilbing proteksyon nila laban sa masamang panahon at mababangis na hayop na nagpapakita ng kanilang paraan ng pag-angkop sa kapaligiran. Pangangaso at pangangalap, malamang na ang pangunahing paraan ng pagkuha ng pagkain ng taong Tabon ay sa pamamagitan ng pangangaso ng mga hayop at pangangalap ng mga halaman, prutas at iba pang pagkain sa kalikasan. Paggamit ng kagamitang bato, natagpuan sa kuweba ng Tabon ang mga kagamitang bato tulad ng mga kagamitang ginagamit sa paghiwa, pagtadtad at iba pang gawain. Ipinapakita nito na marunong silang gumawa at gumamit ng mga kasangkapang para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pamumuhay sa kuweba. Ang kuweba ng Tabon ay nagsilbing tirahan nila. Nagbibigay ito ng proteksyon mula sa mga elemento at mga mababangis na hayop. Kabuhayan ng Homo luzonensis. Bagamat limitado pa ang ating kaalaman tungkol sa Homo luzonensis dahil sa kakaunting labi na natagpuan, may ilang mga pahiwatig tungkol sa kanilang kabuhayan. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, ang mga kakaunting labi na ito ay nagbibigay rin ng mga pahayag tungkol sa kanilang kabuhayan noong sinaunang panahon sa isla ng Luzon. Sila ay may maliit na pangangatawan. Ang kanilang maliit na pangangatawan ay maaaring nakaapekto sa kanilang paraan ng pangangaso at pangangalap. Maaaring nangangailangan sila ng iba't ibang estratehiya para mamuhay.
paggamit ng kasangkapan. Bagamat hindi pa tiyak kung anong uri ng mga kasangkapan ang ginagamit nila, malamang na gumagamit din sila ng mga kasangkapang para sa pagkuha at pagproseso ng pagkain. Pamumuhay sa kuweba. Tulad ng taong tabon, ang Homo luzonensis ay naninirahan din sa kuweba na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng mga kuweba bilang tirahan. Pagkakaiba at pagkakatulad sa kabuhayan. Pagkakatulad. Parehong ang taong tabon at Homo luzonensis ay umaasa sa mga likas na yaman para sa kanilang kabuhayan. Ang pangangaso, pangangalap at paggamit ng kuweba bilang tirahan ay mga karaniwang katangian. Pagkakaiba. Dahil sa pagkakaiba sa kanilang morpolohiya o pisikal na katangian at posibleng kapaligiran, maaring may mga pagkakaiba sa mga tiyak na paraan ng kanilang pagkuha ng pagkain at iba pang gawain. Ang Homo luzonensis, dahil sa kanilang maliit na pangangatawan, ay maaring may mga natatanging estratehiya sa paghahanap ng pagkain. Paglinang. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Isa itong uri ng kabuhayan kung saan ang mga sinaunang Pilipino ay nagtatanim ng palay, gulay at iba pang halaman. Ikalawa, ang sinaunang Pilipino ay gumagamit ng sibat at lambat upang makahuli ng isda. Ikatlo, kabuhayang ginagawa sa kagubatan kung saan sila ay nanghuhuli ng mga hayop para sa pagkain. Ikaapat, isa sa mga kabuhayan ng sinaunang Pilipino kung saan sila ay nag-aalaga ng hayop tulad ng baboy, manok o kalabaw. Kalima, ang mga nasinaunang Pilipino ay madalas mamumuhay malapit sa dagat upang makapaghanap buhay sa pamamagitan ng blank. Ngayon sa ating pangkatang gawain, ang bawat pangkat ay guguhit ng isang kabuhayan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang kabuhayan na inyong iginuhit. Ano ang ibig sabihin ng kabuhayan? Ano-ano ang mga kabuhayan ng sinaunang Pilipino? Bakit mahalagang magtrabaho o magkaroon ng kabuhayan? Ngayon, sa ating pagtataya, piliin ang tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng kabuhayan? A. Libangan ng tao. B. Gawaing pinagkakitaan o pinagkukunan ng pangangailangan. C. Lugar ng pamumuhay. D. Pagtuturo sa paaralan. Ikalawa, ano ang pangunahing kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino na naninirahan sa tabi ng dagat? A. Pagsasaka. B. Pangingisda. C. Pangangaso. D. Pangangalakal. Ikatlo, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng kabuhayan ng sinaunang Pilipino? A. Paglalaro ng video games. B. Pangangaso sa kagubatan. C. Pagsasayaw sa entablado. D. Paglalaro ng basketball. Ikaapat,
Bakit kailangan magkaroon ng kabuhayan ang tao? Para matugunan ang pangangailangan sa buhay. B. Para sa kasiyahan lamang. C. Para makipag-away sa iba. D. Para maging mayabang. Ikalima, ang mga sinaunang Pilipino ay naninirahan malapit sa dagat. Ano ang posibleng kabuhayan nila? A. Pangangaso. B. Pangingisda. C. Pagsasaka. D. Pangangalakal sa palengke. Para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng isang larawan ng kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig.